Mga kapatid, nagbibigay ba sa inyo ng kasiglahan ang buhay na nakaugnay kay Kristo? Naaaliw ba kayo ng kanyang pag-ibig? May pagkakaisa ba kayo sa Espiritu Santo? Kayo ba'y may nadaramang hangarin na tumulong sa iba? Kung gayon, lubusin ninyo ang aking kagalakan, maghari sa inyo ang pagkakasundo, mabuklod kayo ng iisang pag-ibig at maging isa kayo sa puso't diwa. Huwag kayong gagawa ng anumang bagay dahil lamang sa hangad ninyong matanyag. Bagkos, magpakababa kayo at huwag ipalagay na kayo'y mabuti kaysa iba. Ipagmalasakit ninyo ang kapakanan ng iba, hindi lamang ang sa inyong sarili. Ang salita ng Diyos. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. O Panginoon ko, ang pagmamataas tinalikdan ko na at iniwang ganap. Ang mga gawain na magpapatanyag, iniwan ko na rin, di ko na hinangad. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Mapayapa ako at nasisiyahan tulad niyong sanggol sa bisig ni inay. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Kaya mula ngayon, ikaw o Israel, sa iyong Panginoon magtiwalang tambing. Sa iyong kapayapaan, Diyos ko, ako'y alagaan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa pinuno ng mga Pariseyo na nag-anyaya sa kanya, "Kapag maghahanda ka, huwag ang mga kaibigan mo, mga kapatid, mga kamag-anak o mayayamang kapitbahay ang aanyayahan mo, sapagkat aanyayahan ka rin nila at sa gayoy nagantihan ka na. Kaya kung ikaw ay maghahanda ng isang malaking salo-salo, ang mga pulubi, mga pingkaw, mga pilay, at mga bulag ang anyayahan mo. Hindi sila makagaganti sa iyo at sa gayoy magiging mapalad ka. Gagantihin ka ng Diyos sa muling pagkabuhay ng mga banal." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa ika-31 linggo sa karaniwang panahon. Ang Lunes po, ngayon ay araw ng Lunes. At narinig po natin sa Ebanghelyo kung papaanong ang ating Panginoon ay inanyayahan sa isang hapunan, no, salo-salo, kasama sa tahanan ng isang Pariseyo. Meron din po siguro talagang mga tagasunod ang ating Panginoon, mga secret admirer ng Panginoon mula sa hanay ng mga Pariseyo. Marahil ay gusto lang nila siyang suriin o marahil gusto rin nilang matuto sa mga karunungan na ibinibigkas ng ating Panginoon. Ngunit dito sa hapunan at nakita naman po natin ang Panginoon na talaga namang dumadalo siya. Pumupunta siya sa mga tahanan na nagbubukas ng kanilang pintuan para sa Kanya. At kahit na nga po sa lamesa ng pagkain ay ginagawa itong pagkakataon ng Panginoon upang makapagturo ng leksyon. At ang leksyon po ng ating Panginoon sa Ebanghelyong ito ay ang pagbabahagi o pagbibigay ng ating mga blessings sa buhay. Saan kinito po tayo magbibigay? No? Doon po ba sa mas makakapagbalik sa atin ng biyaya o doon po sa walang-wala? Alam po natin na natural sa atin na kapag tayo ay naghahanda, may birthday, may kasalan, o kahit na simpleng salo-salo lamang, ay natural nating iniimbitahan ang ating mga kamag-anak, miyembro ng ating pamilya, yung pong mga malalapit na sa ating kaibigan. At wala naman po sigurong masama doon dahil natural lang na ang ating mga kakwentuhan, kausap ay yung malalapit sa atin. Pero sabi po sa Ebanghelyo ng Panginoon na kapag tayo daw po ay may salo-salo, kapag tayo ay may handaan, ay wag na daw po nating imbitahan yung mga kapitbahay o kapamilya, bagkos ay yung mga tunay na nangangailangan, yung mga tunay na gutom. Bakit naman po kaya ganoon? Dahil po siguro sa motibasyon, kailangan po nating suriin ang ating sarili na baka naman po naghihintay lamang tayong magantihan ng kapareho ding kagandahan ng loob.
wag po nating hintayin ito sa kapwa-tao, no? Hindi po ito isang utang na loob. O siguro dapat marunong tayong tumanaw ng utang na loob kapag tayo ang tumatanggap. Dahil hindi naman po tayo may sense of entitlement o makasarili o sakim na lahat na lang ay para sa atin. Bagkus, ang ating motibasyon ay wagas na makapagbigay at makapagbahagi sa mga kapatid natin na hindi naman makapagbabayad sa atin ng kapareho ding kagandahang loob. Sa ganun po ay mas magiging wagas ang ating pagbibigay. Nawa po, suriin natin sa ating mga sarili, una, ang ating motibasyon na hindi po tayo naghihintay lamang na tayo'y magantihan, at tingnan din po natin ang ating pagbibigay ay upang maging patas at pantay-pantay ang biyaya ng Panginoon. Kung tayo ay meron, ibahagi po natin sa ating kapwa na wala. At kung para naman sa mga may nakakarangya sa buhay, ay hindi masasabi na meron ding mga mas mahihirap ang katayuan na hindi makakapantay sa kanila. Kaya nga po sa Ebanghelyong ito ay niyaanyayahan tayo ng Panginoon na tayo'y maging bukas palad, bukas loob sa pagbibigay na walang hinihintay na kapalit, kundi ang gantimpalang nagmumula sa ating Panginoon. Amen.